And we unite worshiping the Lord. And we unite. You know, arita sa Balaysang Ginoo, International House of Prayer. Amen? Kasi sa Ginoo, this house, my house must be a house of prayer. Must be called a house of prayer. So kanami, balano nga every Thursday, damo ta. And we can together unite in prayer. Ari nakita sa tion nga pagsiling pa sa aton nga speaker, terrible times are coming. Pero kapati kita nga the Lord will really preserve His people. Amen? As long na nagapabilin pa sa iyang presensya, wala taga-go out sa iyang presence, wala taga-go out sa iyang will. We do believe na ang protection sa Ginoo lagi sa aton. And what you are doing, your faithfulness in coming to the prayer house, will it also indeed save your whole family. Kapag iman ka muna, may isa lang ang maluwas, may isa lang ang matignog. You will stand in the gap. Amen? So tonight, once again, welcome po bilang presence sa mga isa-isa, no? Giniguro mga tuto, di ka mga intercessors mo, no? Sister Camila, isang kaguglay alat kapon. So, welcome din. Especially, welcome back Sir Jude, fresh from California. Dapat testimony na karon, no? God is good all the time. God is good. Amen? Let's always be positive. Amen? Hindi na pag-ialaw ang evil one na mag-atake sa ato, no? Hindi na magkatawan ang physical pala nga aspect. Kaya ang mga holding sa enemy. Let's keep on holding sa mga promises ng Ginoo. Kaya wala sa may makadula sa ebugma sa aton. Amen? Not even the circumstances. Wala sang tao makakat. Once you have established a personal relationship with the Lord. Amen? Amen. Na may makadula sa kaluwasan nga sa aton. So as I said, no, my house must be called a house of prayer. Na hindi lang pala, let's grab this opportunity pala nga not only during Home Watch nga pila na kabilog. This is also an opportunity for us to really pray hard. So this time is spent na siya, i-request na ang mga ng music team, no? You find your partner and let us pray together. Kapag man ka mo sa gahong sa pangamuyo, amen! This is a house of prayer. So makita kita partner subong, and let us spend together in prayer. Kung ano man lang sa pusoon mo, I believe the Holy Spirit will lead you and direct you what to pray. Ano ang mga need ninyo subong? Stand in the gap. Pray for your family. Pray for the need of the nation. Pray for your needs. Pray for one another. Pray kita mo katito. Ano na? Pray for one another. Siguro na natin na yung simple na joy man sa anon. Pastor Idol? Siguro, Brother Paul, siguro, kay partner, one of our music team, Kyle, and Angela. Kyle, okay. Sino ka partner kay Kyle? Kanami, wala nga. Dalon pa di ang ating na intercession this moment. Na-intercede kita. Cry out to the Lord. Amen? Wow, praise God. Doon na lang kami din. Hindi, apat na yan. Prayer. Punta yun ito. Ang bukat. Ang health niya. Ang mga bukat ah. Ano na, financial. Specific financial ano, work, business ka? Business ako. Ako, prayer for the opening class for sa Ano, specific budget? budget. Specific. Specific na dapat. Para naman ang tao, mabad na yan lagi. Brother, welcome back. Ano yung yan? Sa ako siguro, is kay change of season naman sa school season naman. So, I think
maybe usually sa change of season, sa business ko, I think damo mo na shuffle of schedules naman. So, I just pray hopefully, damo gyapon buwan kay school na so meaning mga kids busy na. So, hopefully, damo gyapon ma-remain students. Ang ato na brahon, partner to, okay lang? Gata ko freedom to pick your partner na mabili na ako. Okay, sige. Mga partner to. Sige. Mauna ko, President. Okay. Sure. Sige. Lord, thank you for this opportunity nga ginatag ko sa amon ni Brother Gary nga we can partner together with the prayer. As you said in your word, that if 2 or 3 gathers in your name, you will be there. Lord, we declare today that during this prayer, the Holy Spirit will be here sa amon nga duwa. Lord, today we pray kay Brother Gary sa iyang nga business. Lord, ikaw ang nakabalo sa iyang need. Ikaw mo na nakabalo sa iyang business. Tagaay siya, Lord, sa wisdom, kag knowledge sa pagpadalagan sa iyang business. Ang mga tao nga ginhandle niya. Tagaay sila, Lord, sa wisdom at knowledge nga makafunction sila according sa ilang task sa business. Kag ang ini, Lord, nga business, provide in terms of financial, also provide in terms of spiritual. Kaya ini mga tao nga involved sa sining business ni brother nga hindi lang sila mag-function sa ilang task and at the same time magamit mo si brother sa ilang nga makashare ka ng word kag makilala ka man nila. Kaya ang hindi nga business, Lord, nga maging channel sa imo nga blessing sa hindi lang sa ila and at the same time sa mga customers Manila. This season is another season ng nag-abot, especially opening ng isang class. Give them customers nga mga good payers, tagaay sila sa mga clients nga mga maayo kag tagaay sila sa repeat customers, tagaay sila sa mindset nga spirit of excellence nga through that ang ilang customers mabalik-balik sa ila. We surrender everything, Lord, sa imo wisdom sa business, Ginoo, and provision. In Jesus' name we pray. Amen. Wala ko na ang balakon prayer. Sa amon subong is we are shifting sa different naman nga avenue sa amon nga outreach. We are outreach naman sa mga Grab driver. So more people nga pagkapainanglan sa Ginoo kag ipangita nga malambot sila namon mo share sa gospel kag makashare ka sa blessings. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, nadayo ka namin, Lord. I pray for Pastor Paul, Lord God. You know, Lord God, ang iyong heart, Lord God, maka-serve sa imo, Lord. Lord, ikaw mag-anoint siya, Lord God. Lord, pagpakura sa Ginoo, Lord, sa iyong kabuhi, Lord God, sa pag-serve sa imo, Ginoo, Lord. Ang ilang plano, Lord God, nga mag-shift sila, Lord God, sa ilang pag-mission, Lord God, ang mga truck driver, Lord God, ikaw, Lord God, mag-ano, Lord God, hindi lang, Lord, sa ila, Lord God, kasi sa mga driver, hindi mo, Lord, ay kung ikaw gipin mo ilang kinanglan, Lord God, para makilala ka nila, Lord God, Lord, tanong mo pa kumukuno ilang mga tribus mo, Lord, damo ko, Lord God, yung mga driver, Lord God, mga kano, Lord God, kung ano ka, Lord God, kung ano ka sa ila ka buhay, Lord, Lord, use, Lord God, Pastor Paul, Lord God, ang mga upod, you know, Lord, kapalong, Lord God, ako, yung mga hanto, Lord God, mga patay ng mission, nila, Lord. Yes, Lord. Ako pa, Lord God, yung mga pag-ibig sa pag-uwi ng Pastor Paul, Lord God, hindi kapalong, Lord God, kung isa kakapastor, Lord, ako, kita yung mga obligasyon, Lord God, sa pagdala, Lord God, sa pulong, sa pag-lakad, sa pag-yes, ng tagsag-tagsag, Lord God, Lord, kinatugya ko sa mga Pastor Paul, in Jesus' name. Mag-table ng mga anak ng Ginoo. May testimony din na. Amen. Kaya ang tulong na namatian ko sa naglindan, nag-resonate din sa imo. Pwede din ko kinasinan sa imo. Amen? So, may mag-testimony. Kinaiyan, isang ano lang, wala mag-isis ka ilindan. Hindi man din pag-gawin doon. Kasi simple ang kanya. Pero may maayo kayo ginagawa ang Ginoo. Sige
Sino mauna? Sige. Sino mauna? Sige. May gabi sa tanang. So, i-share ko lang wala ang good news ni Lord sa ginupra na mga gila ni sa balay na nililisa. Daw hindi ka nag-express sa heart, sa kanatsagon, lang ito ka namin, wala nga, sa piyang pala sa nga mo, kasakoon yung mga men, pero ang tayo binahatag dyan na mo, yung wala yasang kapalit, wala pala yung kaisip kami sang adlaw kaisip kami sang time na mo, ginabuhos na mo, kahit amo niya yung isyo, ginatagilor sa mo. Amen. So, dapat namin lang lang. So, umaman na mo na pala, hindi na nahilsa. Kaya, sa sunod, siguro, wala ko kabalo kung din ang plano ni Pastor nga isunod namon niya lockdown. Kaya salamat sa mga nagkulik, sa mga sponsor, salamat yun sa inyo sa pagdano nung nag-ipusoon. Kaya kabay nga, we pray nga mga padayon, pinadapot sa pag-support sa mga utol ng pigado. Salamat po. Thank you na mo na yung sakop na kami ang bata pa. Salamat sa mga membro sa house prayer ng mga laki kag sa simbahan kag sa ilang sponsor na hindi na kami kuhan kung mag-ulan. Amen. Hindi na kami kapanahon plastic ng tatlo. Pagkamalas ko bang hangin. Huwag na kami kabarikupot. Amen. Praise God. Ay, wala ka matutuon na religion mo. Sige si Sir John Gurofray daw hali pag-ulit. Sir John, pasalubong mo, no? Welcome, Sir John. Sige. Ilonggo accent lang gyapon ko mas So, I want to thank God for allowing me to visit sa LA. I've been denied for 3 times siguro sa US while ato pa sila mami. So this time, after maybe 10 years siguro, we tried applying again, this time with my wife and my kid. So they grant us the visa, then naka-visit kami to sa ila place nila mommy and daddy, and I was able to attend one Sunday service sa Angelus Temple. Nami man to ila ang church, nami man worship team, nami man play, and I've met mga friends man nila mami dito, and so I think they made an impact also sa mga lives sa mga friends nila dito. Kaya do grabe gid do makita ko ang how they move sa ilang lives. So I thank God for allowing me also to see the mga view dito, like one of the places na na-amaze dito is sa Grand Canyon. So it's one of the 7 wonders of the world, di ba? So creation ni God eh. So na-amaze ko sa kwan dito, sa mga view and kwan. America. As a kwan. So I thank God for the safe trip namon, and so far nothing man nagmasakit kid or kwan. So we were safe throughout the trip. So thank you. Praise God. So fresh from California, dalayawon din ang Ginoo. Amen. So this time, let us shake once again the heavenly throne, paagi sa aton ng pagdayaw sa Ginoo. Kapati ka mo, may ginahimo kit si Lord. Amen. Nagadayaw ta, no? So idalog pa rin sa trono sang bugay sang Ginoo mo as we worship Him. Our battles, everything, wala pa ginaton, wala pa ta breakthrough. Let us continue. Our work is not in vain. God is faithful kung ano gisuguran niya, tapuson niya gito. Amen? Let us call and worship Him. Sa liwat, magpalapit kita sa presensya sa Ginoo. Hallelujah! Ayaw kitang Ginoo, amen? Ayaw kitang Ginoo! Amen!
praise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. Amen. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His holy name. Amen. For the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Ginoo, ari kami Ginoo, subong sa imong paghimalay. We give you all the praise and glory, Ginoo, that you deserve. Because you are so good sa laman, Ginoo. Magkinahigot mo, Ginoo, tagsa-tagsa ka. Nagipasuot, Ginoo, sa sining. Lord, we give you all the praise in Jesus' name. Let's worship the Lord this evening. Hallelujah. Thank you, Lord.
they're not far away, Lord, you will rest on your presence right now, Lord. Lord, yung power Lord, na magkasal sa ating spirito, present our hearts ready to you, Lord. You will rest on us. Lord, we will rest on your presence in this place, God. Hallelujah. As the Spirit was moving over the water, Spirit come over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit come over us. Come rest on us. Come rest on us. So come down. So come down. Spirit, make my heart ready for the room. You're here, I know you want to be. I'm here, I know you want to be. Calm down. Spirit, make my heart ready for the room. You're here, I know you want to be. I'm here, I know you want to be.
Holy Spirit, come rest on us. You're only one. Holy inside of this place. Holy Spirit, go. Holy Spirit, go. Holy Spirit, go this place. Let your
That's my destiny. No more of care, no scheme of life. Never come when promise Always
at the feet of Jesus. Jesus, at the feet of Jesus. Jesus, at the feet of all I need.
in your word is true, Lord. Storms and trials come, I will not be moved until my final breath. I anchor in the truth. Oh, storms and trials come, I will not be moved until my final breath. I anchor in the truth. Storms and trials come, I will not be moved until my final breath. I anchor in the truth. Storms and trials come, I will not be moved until my final breath. I anchor in the truth. Storms and trials, storms and trials come, I will not be moved until my Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. I will not be moved, Lord. I will not be shaken, Lord, because Lord, nasaligan naman ng Diyos ng totoo ng grace, Lord. Lord, your word is true, Lord. Lord, we are saved by grace through faith in Christ Jesus, Lord. Hallelujah. Salamat, Diyos. Magpasaya siya sa buhay. We thank you for your presence in this place, God. Lord, salamat, Lord. Maway ka po, hindi kami, Lord, Lord, lang kami kami, Lord, praise ang magpunta sa kakabuhin, Lord, you will never fail, and Lord, hindi kami, Lord, pag-fail, Lord, sa kakabuhin natin, Lord. Hindi kami bang, Lord, salamat, Diyos, sa inyong opportunity, makadayo kami sa mga Diyos, makadayo kami sa mga amay,
Ilagay mo Lord sa mga tiilan, Ginoo. Yung ginahatag na mo ng magtatag sa kakamuloy, Ginoo. Ilagay mo Lord sa mga tiilan, Ginoo. Ginahatag na mo ng bilog sa mga puso, Ginoo subo. Ilagay mo Lord sa mga tiilan, Ginoo. Yung ginahatag na mo ng bilog na mga pagdayaw sa iyo, Ginoo. Because you deserve it all, Ginoo. You deserve mo lang ginala ng inyong pagdayaw, Ginoo. Kawala sa mga mani. Lord, you deserve it all, Ginoo. Lord, ayaw mo kami sa mga tiilan, Ginoo. Lord, ayaw makaubos, Ginoo. Hindi ba ako Lord, siguro sa mga sa kagalingon, Ginoo. Ano ba natin kami kinukuha ito, Ginoo. Lord, we're nothing, Lord, without you, Ginoo. Ginoo, salamat, Ginoo. Just bring back all the praises and honor to you, Lord. Hallelujah. Let me shout, Amen. 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 Praise God. God is good. The time God is good. Praise God. Sa mga bago na nagkabatid na. Bisa ano ka naman nakalawin. Bisa sa Ginoo. Wala. Na kanami igawin sa feeling. Balang igawin. Amen. And tonight, Na-surprise sila ka mo. marami kids ako. Pag-minister ng Ginoo sa ano, sa siligay of His presence. Amen? Na ang Ginoo pala, ano ba kayo? When I'm worshiping, nabatsaga ko ang heart ni Lord God. God longs for true worshipers. Amen? This time, God is longing for true worshipers. Those who will worship Him in spirit and in truth. Amen. Ang totoo, wala nga mga manugsimba. Amo na siya ng mga manugsimba. Amo na siya ng mga tagpusuon niya ang presence ni Lord magpanaog. Amen? Do you believe that God flows through people? Nag-flow siya paagi sa atin. And He speaks through people. Amen? Amen. So, sa sili naman kanami, no? Kaya we have worship, sa Ginoo, complete package siya na sa every Thursday. We have prayer time kaina. And this time, tublang kanta kaina just at the feet of Jesus. Amen. Just like Mary, na mamati lang siya. So, I believe na ang Ginoo may ano naman sa atong subong. Just like Mary, we will listen, we will sit at the feet of Jesus. So once again, let us welcome our dear brother, Paul Calvin, once again. So, may ihamba naman si Lord sa aton. Kung mag-obey ka sa Word of God, dira na kung ang grace na go-operate. Amen? Nasa grabe, hindi na answered prayer. Na hindi tagit pagkalipatan ang pulong sa Ginoo. I-apply tagit sa aton kapulit. So, pastor, naging na siya. Naging ni pastor. Father Paul. Amen. I-welcome na si Father Paul. Praise God. Ngayon gabi sa tanan. Though, so bigla sa presensya sa po. Though, hindi ko tayo mag-ibig sa mga preaching pa. Though, puso rin mo. Thank you, Lord. Ma-pray ta. Lord, thank you sa iyong mga presensya. Nga wala nag-nadula din sa diri nga lugar. That's why we are here. Because of your presence. If your presence is not here, everything that we do, wala na ni Lord, wala ni value. Pero tungkol sa iyong mga presensya, kamo na we are doing everything that we are doing is because of this. Lord, tonight, as we continue to learn your word and to listen to your voice, Lord, I pray, give us a heart na teachable heart. Give us the ears nga mamati sa imo tingog kag ang ini nga mga ginahambal mo sa amon o brahon namon sa amon nga pangamuhi. Lord, tonight, we surrender everything sa imo. Lord, kasama din, let the Holy Spirit touch each and everyone's heart through your word, not through me. In Jesus' name we pray. Amen. Important lang mag-stand. Pwede ta ka piyong, lagit na lang ta ka piyong ta. Tapos, ang first
nga nagasulod sa imo mind. Ano ang first nga nagasulod sa imo mind? Mapiyong tabi, tapos lantawang tala kung ano na. Okay. Medyo interactive ta na yan, para daw maganahan ta. Sige, pwede naman makamukla ta. Tatlo lang mamakot na ko, tatlo katawo. Manudlo ko or may ma-volunteer na din. Tatlo lang. Sige, ikaw una, brother ako. Ano ang una kasulod sa imo mind pag piyong mo? Okay. Para hindi ko nila pagpasulon, ikaw ang matudlo sa next. July The love of God. Wow. Sige, Ma'am July, this is your right to choose. Of course, my beloved husband. Dito, July na naman. Karoon ba, sir? Karoon na. What comes into your mind dito when you close your eyes? Ano dito? Business? Wishless? Wala gid dito, may gisulod, wala gid. Basta Tita July ang gisulod, di ka lang mahuya, ka lang gambal. Sige. Padayon ta. Why we do that? Kaya nga nga topic tonight, seeing with spiritual eyes. Very important isa sa ato. Kay subong bala nga chimpo. As I learned this bala nga topic, sining ko grabe itong damo na naman ko din-learn again sa sining nga topic. This is the second part sa ginatag ni Ma'am July sa akon nga i-share ko sa inyo. This is about intimacy. First, we talk about meditation. Diba, how we meditate, ano ka importante ang meditation, why we need to do it every day. Ang partner, gali sa meditation, is seeing with your spiritual eye. Ano na siyang ginamin? In short word, using your imagination. We are seeing to our spiritual eyes through our imagination. Sa gagmay kita, damo kita sa imagination. I-imagine kita, gusto ko magdako ko mo ko ni, gusto ko mo ni ako nga bag. Pero as we grow old, nagkakadula ang ato capacity to imagine. I-imagine pa ka mo din, subo. Gandong ka, pero wala mo na ginapaminsa. Gin-asta ka mo nga mag-close in your eyes kay gusto ta makita kung we still have the capacity to imagine things, to see things through the eyes of our heart. Very important isa. Kasi subong nga chimpo, very saturated na katama ang atong kalibutan sa tanan, especially social media. The moment matata, kung isa una tapatakop ang cellphone sa Bible. This is truth. Sakit na siya. So this is what's happening right now. Pag ang atong kabataan, ginadistorbo ko niya sa atong ginaobra, ginatagaan sa Diyos. Pero ano yung abang ito? Too much distraction sa atong society. Amo na sa ang isa ka ginagamit sa kaaway to hijack our imagination. Based sa statistics, subong, ang HIV cases sa Philippines is almost 5,100 plus. Age 16 to 22 is almost 1,000 plus, 1,008. And then 22 to 36 is almost 2,000 plus. Nakita nyo ang level ng bracketing. Ang gamay sa mga portion is yung mga kids, and the other is age 35 up na. Pero ang dako mga portion subok para sa age nga 16 to 18, 16 to 22, o 22 to
35. Ano na siya ang bot silingon sila? Bot silingon, nagabata ang nag-involve sa premarital sex. Sex outside the marriage. Medyo bugat yung topic tanggal pa na yun. Pero, nga nag-aamo na ang sitwasyon ito. It's because of too much distraction sa atin. All of our life, hindi ta mabuhi nga wala ta ng cellphone na kapot. Kung bisa na ta sa CR mo, cellphone mo tanga dala. Kung malipatan mo gani ang Bible mo, okay lang. Pero kung ang cellphone, uy, baligi, kinalipatan ang cellphone. Tuod eh. Tuod yun eh. Isa-isa, kaya ginagamit sa kaaway, nga gubuan ng ating imagination. I-pervert ang truth. Kaya gubuan kung ano ang ginahatag sa ating ng gift sa Ginoo through imagination. Today, we will learn about that. Gusto ni Lord nga i-reclaim ta ng aton nga spiritual eye. Gusto ni Lord gamiton ta aton imagination in good way. I have 3 points here to share. Point number 1. God desires to open our spiritual eyes. Sa Joel chapter 2, verse 28 to 29. And afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. Ang dream lang ang verse. It indicates that on the last days meaning ari na tabi sa siningang generation, idagdag sa Ginoo visions, dreams sa aton pagi sa diin sa aton nga imagination, sa aton nga the heart of our eyes will see that. Pero because of the distraction, gakaguba ang aton nga imagination, gaka-pervert ang aton nga imagination, wala tanay sa gakagamit nga man, wala tayo nakita visions na. Ang dreams na, kung isang horror pa. Di ba? Kalain ba lang ang damgo ko? Inaswang. Why is that? As we go along, I hope nga ma-take note ka mo sa mga verses kaya sa mga points din. As we go along, we'll learn nga muna. God uses visions and dreams to paint picture in our minds, in our hearts, and He used this to speak to us para mapalapit kita sa iya. Kung namin imudanggo, excited kayo panogi sa iba? Especially kung nakita ko pala si Amoni na tapos sa iyo, may mga mutan ako kisa. Yung kisa, ang atong nga dreams ginagamit kasi sa Ginoo nga nag-speak siya sa ato. Warnings, directions, kadumdum ka mo kay Joseph, tinitagaan sa Ginoo dreams, tinitagaan sa prophetic dream. Amoni ka magiging ikaw sa pilakad lang. Kay bukas ang iyang spiritual eye, bukas ang mata sa iyang heart. Sa subong, may mga ari ta siling nga kakartonan nga bukas ang third eye mo. May mga mo na? Bukas ang third eye mo. Di kung bukas ang third eye mo, may makita ka na ang mga spirit. Tuod na. Amo na sa ang eye nga ginabuksan sa nyawa sa imo para makita mo sa. Ang ibang ginastorya pa nila.
Ang ibang ginahalatan pa din nila pagkaon. I've been there. Ang akon nga gindataan, sad to say, Christian. Pero because of sirado bilang mata ng imong heart, kita ng imong imagination, you believe things nga gina-suggest sa imo. Kasi dahil may kilala ko, tabula dahil mayo magpakot. Gusto mo magpapakot ka to. Mayo ito naman nagmulad, babalaan itong imong matapos sa imo. I've been there. Ang akong nga mother na involved sa amo na. At first, namin siya na makita mong future mo. Kung sino wala din gusto makita ang future mo. Diba? Kung makita mo yung future mo, kung preparar mo. Galing, wala na siya yung design ng Ginoo nga para makita mo yung future. Ang design ng Ginoo sa aton for us to have faith sa iya. Nga masalig ka sa iya. Kaya ang tanan natin nga trust yatag ka sa iya. Kaya hold niya ang future na. Kaya nga balikan ni I have plans for you. Diba? To give you hope and a future. Amo na sa demonic eye, ang third eye na nasagta. Kita ng mga Christian, may harap ko sa third eye. Amo naman na siya ang godly spiritual eye, ang nasa atong heart. Amo na gusto ni Lord gubuksan ta today. Gusto ni Lord nga i-practice tani ang aton ni spiritual eye, buksan ta. I-practice ang aton imagination kay isa ni siya gali nga mag-build sa aton intimacy. Sige mo. Kung nag-meditate ka, hindi ka pwede mag-meditate ka lang, sulit-sulitan mo lang ang word. Kinahanglan, i-open mo ang imong spiritual eye. Imaginon mo siya. For example, mag-meditate ka sa word. Imaginon mo si Jesus sa Aristopan. Dupong-po sa imong tupat. Naubran yun ano. Namin na siya bala nga practice. May friend ko, ang ginaubran niya, duwa ka bangko niya, tapos bangko sa tubang, tapos gabasa sa Bible, tapos gainom sa kape, ma-meditate siya, tapos sa bangko na para kay Jesus na. Ga-meditate siya, ga-pray siya, ga-meditate siya. Ina-imagine niya si Jesus sa tabangan niya. Grabe no? Grabe yung intimacy. Sabi ko yung una, ma-pray lang, okay na to. Ma-meditate ka lang, maka-memorize ka lang verse. Lain pag itigaling nga level, hindi mo makita nga kung bukas ang imong spiritual eye, you can imagine things like that. Dato, walang loka niya. Ito yung son ng istorya. Array-based experience ko. Sa pag-upa ko sa spiritual walk ko, I just read the Bible and pray. Hindi pa ko masyado kabula mag-meditate. Hindi ko pa kanintindihan ng meditation. And then, amo na. Tapos, kita bilang ang mga tao, sometimes kapangita sa next level. Or sa atong relationship, kung dugay na kamo sa relationship, kung kisa ka kadula intimacy. Kaya daw ka normal na lang kita nga bagay. Sulit-sulit na lang. In order for you nga magbalik ang intimacy nyo, you need to do something different. Date mo mo na. Or taga mo naman sa flowers. Gusto ka na yung birthday. Or vacation ka mo. Na-realize ko, nga kung brahon nyo na galing, nag-level up, nagabalik ang intimacy sa inyong relationship. Ang mamantas ka na sa Ginoo, as we continue to walk sa iyan, sa una ta sa nakilala, grabe ang part ang tama. Tanan-tanan na lang sugidan ta. Tanan-tanan na lang ang friend ta. Nakamapa na lang kay Jesus. Pamunal kayo. As we go along, nagkakandula niya siya. Tama na ang ba nila bala? Nga the enemy blinded their minds. Gakabulag niya siya ang matahan eh. Hingga kadula ako ng intimacy. Kinanglan, ibalik ta niya siya. I-restore ta niya siya. Hindi lang ma-pray lang ta, mabasa lang ta sa Bible. Sabi mo, tanging madali mabangko, tupad mo bangko daw. Tapos, Lord, first time ko niyong brahon, hindi ko ni kabalo,
Pero, butangan ta di bangko. Kaya gusto ko to patay taniya to, awal ka pray ko. Kalayo lang hindi sa to sa langit. Kung ato to sa langit, ari ka di ka pray ka, kadugay mo kapot yung prayer. Pero think about this. What if ara sa tupad mo? Basta mabatian niya tayo yung mga ko. Basta mabatian niya tayo yung Lord, wala na akong gali kwarta, Lord. Di ara sa tupad mo. This is something new, but this is not bad to try. Because this will build our intimacy sa Him. Imagination. Number 2. What you look at, you become. Sa Matthew chapter 6, verse 22 to 23. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Grabe, no? Ang lamp gali sa atong nga lawas. Isa atong mata. Tanan nga nagkakita sa atong mata. Nagasulod sa atong mind, nag-register sa atong mind. Mabalit na sa atong may kaginaginapan. Damo-damo, distraction na ginagubra, katawan sa mga. Tanan nga makita mo, nga makapalain sa imo, nga makapaminsan ka malain. Especially ang post ng mga friends sa media nga nila pang libak sa mo. O siya na pang libak na. Things like that nga ka-trigger sa imo. Kagang worst naman eh. Sa social media, sa cellphone, ang purpose ni Tani is for us nga maging convenient ang pag-communicate natin, pagkuha natin ng information nga madasig. But the thing is, tandaan na ginaobras ng Ginoo nga maayo, ginatingwaan sa yawa nga gupon. Like the music. Ang music bala, si Lucifer, sa wala pa siya naging fallen angel, she is the angel of music. Si Lucifer nga kita niyo sa TV nga may sungay, nga pula, or itong, nga may ikot, hindi na mo yung tsura niya. Si Lucifer is the most beautiful angel sa langit. Amo na nga, grabe ito sa ka-influensya. Amo na nga third angel sa langit, di alaya. Kaya tungkol sa iya nga gwapo sa mo, ang iya nga beauty, grabe. Ang music, ginhatag to sa iya, very powerful ang music. Pero sang nadagdag sa akin, dalaya to. Gin-pervert yung music. And then, rock and roll, give birth sa rock and roll. Mga black metal, mga tanan na lang ang klase sa music ng mga gisig-gisig da. Pero gin-pervert niya sa ginawa ang music for worship. Galing gigamit sa kaway, tungkol nga gin-pervert niya. Ang amo nga gift sa ginawa. Ang cellphone ta, kung gamiton mo na inami ang cellphone. Dasig ka mag-research, dasig ka mangita ka verse, isipan niyo bala, kung damo ka verse, tapos Bible na dalawa, ihawan ka mo, kung nagriya mo, plastar mo na sa daan, kung gamitin mo sa tsakto, it will help you. Pero sad to say, tako ng percentage, ginagamit ang technology sa India. I don't know kung nga ginagputan, gininga weight ni Lord sa akong heart. Pero i-share ka niya sa inyo tonight. Because this is very important. Sa mga parents, kami mga kabataan. Sa mga teenagers, ang iban sa mga couple. Ang nagalihambal ni Jesus bala sa iyang verse na those little foxes, amo na siya ang mapatay sa ato. Ang mga gagmay nga sala, ang mga simple nga sala, amo na nagapatay sa ato, kaya hindi matamapatay sa tao. Diba? Hindi mo tamang hawat, ikabalot ang sala, hindi mo dako di sa sala. Pero, okay lang itong libaka, okay lang ta. Makotso-kotso ta, okay lang ta. Igamay naman siya ng sala. No? Amo ni sa delikado.
What you look at, you become. Ano ang kinalantaw ta sa ato ng cellphone? We are talking about imagination. The moment you see things sa imong cellphone, the moment nga nagsulod sa mind mo, you imagine it. Sino din ang galantaw horror movie? Wala na. Sa una, sa hindi pa ka mo Kristiyano, ginagalantaw ka mo horror movie, no? Pag maglantaw ka horror movie, tapos ang balon ka na mga CR tanay, hindi ka magupod. Hindi lang ikaw lang tunad. Why? There's fear. Nga may fear ka. Kaya yung gina-watch mo, demonic. That's an open door na ginagamit sa kaaway nga mag-paint sa picture sa mind mo about evil spirit. So may mga kabataan ka mo din nga mahilig maglantaw sila. Please, tambalan nyo sila. Utatan nyo na. I-explain nyo sa ila. Nga, hindi na siya nami. Okay mo lang na siya sa una-una. Okay lang na sa una-una. Pero gadugay. Kung kisa mo nang gapos ang anxiety nila. Kung kisa, nagiging restless sila tungkol sila. Wala ka lang kabalo, may naglupo na ni Sao. Ito mo pilalantaw sa mga. Here's another one na nag-hijack sa ating imagination. This is heavy, pero gusto ni Lord ni Hampal to. There's a lot of people, even people are sa ministry, distracted sila na perversion sa ilang imagination. There's a lot of people, wala lang takabalo, pero deep inside, kabalo sila. They're struggling with the sin of watching pornography. Damo ng struggle. Some of them para sa ministry. Some of them nag-share sa word. Buday good line niya siya katama nga sin. Kaya ini nga sin, hindi na siya makita sa iyong tupad. Hindi man siya makita sa iyong upod. Ikaw lang na yung kabalo. Ang good line sila tungod ikaw lang nakabalo. Budlay mo ni siya gwaan. Kaya una, malantaw ka lang. Sumbong mo lang cellphone, grabe ka tempting ka cellphone. The moment na may picture da, naging click mo ang picture niya, pagkabukas ka adlaw, mga amo na ang klase na picture, gagawa na. Like ka lang sa salakyan. Pag nasun nga adlaw, puro na sa lakyan ang uno sa isang feed mo. Ang mo na ginagamit sa kaway ko po. Kasi hindi pa dabala kabaliban, kita wala ang mga Christians. Sometimes, ginatempt kita sa kaway na maglantaw sa mga bagay na hindi natin pwede lantaw. Did you know, na based sa statistics, Philippines is the highest country in the world na nag-watch sa pornographic videos sa mga website. Filipinos, wala na gina-regulate sa aton nga government. But sa other countries, gina-block na din nila. We as parents, we need to protect our children in terms of this. Nga man, hindi ta na makontrol ang kabataan ta mag-cellphone. Instead, educate na. Ako may mga gagbay ko kabataan. Kinabutangan ko na restriction ng ilang ako. Nga, amo lang ni nga mga apps ang pwede niya gamiton. Connected ng ilang phone sa akong nga phone. Nga, kapag download sila app, kinanglan, mangayo sila approval sa phone, at least mag-install sila phone. Pero, isa, miskin ano, taka-filter sila. May nagalusot git. May nagagwag git. Kasi, kinanglan natin, educate sila. Pangamuyuhan pa sila karami. Kaya the moment gani, yung malantaw na lang nila. Wala tabla gabantay sila all the time. Kasi bot ka na lang, bata mo, ito na sa kwarto, wala nagagwagwa. I know someone
na naging struggle ni sa iyang kid. And the sad part, ang iyang bata babae. Grade 6. Wala na nagagawa sa kwarto. And then, soon na-realize niya, ano na ginawa naman? Nag-install na sa CCTV. And then, nakita niya, nga bata, dito parang mag-cellphone, pero nakita niya kung ano ginalanta. It breaks her heart. Nililibiyon ang mother niya. Saan na-found out niya mo na. Hindi siya kabalo kung paano i-deal. Nahuya sa magampal sa bata niya, naluoy siya sa bata niya, ginabasol niya ang self niya, nagtawag niya bilang kung ano mangguba ang tawag. Sang aton nga kabuhi. Dira lang sa simple. Gupuan niya ang imong mata sa imong heart bulagon niya. Butangan niya sa amo na hindi mo namin. And then everything sa imong mga buhay na yun, blur na, guba na. Parents, remember this. What we look at, we become. We need to make sure na kung ano ang aton nga ginagampasulod sa aton mata. Hindi tanan makahatag glory sa Ginoo. Lantaw ka muna sa mga inspirational, lantaw ka muna sa mga preaching, mga encouragement nga ginahatag sa mga influencer ng mga Christian. Ang muna nga ito i-feed, ang muna nga ito ng tawon. Hindi natin pagbabayaan nga i-hijack sa kaaway ang ayos ng aton nga heart. We need to fix our eyes in Jesus. This is very important. Fixing our eyes in Jesus, the author and the finisher of our faith. Talking about the eye of our heart. Sa subong mula na chimpo. The truth is, the body of Christ is suffering. It's because nagkakadula ng intimacy sa church. We just go there every Sunday. We just go there na magsimba, fellowship, and then we go home. Wala na kita sa intimacy nga we connect, we check each other. I'm happy sa mga nakakita mga post ni Brother Idol, ginasend niya sa chat group nga aram lang may gilabuligan ta isa ka member, buligan sa ilabalan. Padayon ta ng Brown. Padayon ta ng Brown diri sa aton community, diri sa aton nga house of prayer. Amo na gusto sa Ginoo. Nagakalipay siya sa amo sila. Very rare mo na nasubong makita, especially sa mga big churches. Sa big churches, siya program na lang na yan. Program na lang, after na simba, puli, wala na tayo. Hindi sa gani, may ginagawa masakit ng member, wala mo lang ginabisita. Sakit ni siya, pero nagkakatapo na siya. We need to maintain here ang atong intimacy sa Ginoo through sa mga amo ng activities. Hindi ta pababayaan nga madula na sa aton. Kabudlay kung mabulag ang mata sa aton heart. Madula ang aton imagination, kaya kadula aton intimacy. We need to ask the Holy Spirit nga maybe tonight when we go home, we can ask the Holy Spirit nga, Holy Spirit, can you sanctify my imagination? There is no structure or formula kung paano ni sa naton nga obrahon in the right way. This reopening the eye of our hearts, this thing requires an intentionality. Kinanglan
i-desire ka siya. When was the last time nga nag-imagine kita nga it's all about God, it's all about the goodness of God, it's all about ang ginubra niya sa aton, ang plano niya sa aton. Nagkaka-feel nyo ba nga may plano pang Ginoo sa inyong life? Nagkakapatsaga pa may plano pa yung Ginoo sa akong life? I hope nga harap at na Japon yung stage nga nag-imagine pa tagyapon sa mga bagay nga gusto obrawan sa Ginoo sa ato nga wala pa nato nakwa sa iya nga gin-promise sa ato. Kaya kung isa nagkakadulak na kita sa amuna naton ng estado. Kung ano lang na, amo na lang na. Kontento na ko kung ano lang natag nila, hindi. Yung tagamit na ni Lord sa capacity to imagine things. Ang aton bilang Ginoo hindi dalo. Ang aton Ginoo hindi siya limited. Kung may issue ka financially or may issue ka sa sulod ng balay nyo, try to imagine things. Ano ang picture na gusto ko sa sulod sa akong panimalay? There is peace. There is joy. Yung sindihanay kami, brother, or bulay good life na, oo, bulay good life din na siya. Pero if you train your mind, nga muna ang imo ka pamensaron, every day, it will kill your capacity to get back. It will kill your capacity to overthink. Nag-overthink kita. Kaya ang ginapamensa, wala rin na pag-asa ang pagkabuhay ng magbagyo. Hindi nagigod-iguro katibawas. Ang muna yung gini-imagine mo yung malain. Abi la inon na starting tonight. Abi i-restore ta naton nga buksan tabi ang mata sa aton ay. Nga tanan ta abi nga imagine, tanan ta nga lantaw sa atong kabuhi. Isa mga maayo nga gina-promise ang Ginoo. Damo man tabala mga verse nga mga promises ang Ginoo. Mga Jeremiah 29:11. Mao mo na bala? Bro, tungod nga ginabulag kita sa kaaway, tungod nga na pervert ng atong imagination, dito tayo parami nag-imagine. Ginakaon ta parami sa atong emotion. Sabi kalipatan ta na yung maging emotional. Kaya ang emotion mo bala, hindi na bala makamove sa heart ng Ginoo. Ang makamove sa heart ng Ginoo is ang imo nga faith. Imposible na siya. Ang imo nga gina-picture out nga may maabot sa akon nga provision, may maabot sa akon. Imposible sa imo capacity, yes. Pero if you trust God, wala sa imposible sa iya. If you believe sa iya na kaya obrahon, if we use our imagination, if we open the eye of our heart to see ang goodness ng Ginoo, madula ba lang yung mga worry, madula ba lang yung mga fears. I hope nga tonight, as we talk about this, ang opening our spiritual eyes, kaya nga ito nga imagination nga center sa Ginoo, I hope nga ma-assess na ito nga self. Ano ang estado sa apang heart, sa eyes sa apang heart, sa spiritual eyes? Is it widely open? Truth sa Ginoo? Masiging timos na ni? Anong mata sa akong nga heart? Or basi perot na ni? Anong estado sa mata sa heart mo? Nagkakita mo pa ang goodness ng Ginoo? Nagkakita mo pagyapon ang promises niya? Ang circumstansya kaya, hindi siya determining factor. Kung anong kaya obra sa Ginoo, ginatrap lang ta sa kaaway sa atong circumstansya. Nga para maminsan ka sa mga emotional things sa imong life. Kung nagpapaminsan kita bala sa mga emotional stuff sa atong life, na-notice nyo na, the more nga ginapaminsan mo ang mga circumstansya mo, wala ka naman bala kaya to change it. Gadugay, nagahimo sa trauma. And then,
Ang trauma nga na, the moment ka mag-istorya ka sa iba, ginashare mo ang trauma mo sa iyong mga bad experience, ginashare mo sa ila. Ang mali na ako nagyan, nakalinahin. Instead of you sharing the goodness of God. Grabe naman na yan, wala kang gidyaging tagaan sa Ginoo provision. Wala kang gidyang milagro na receive sa iyong walay. Kung isa ginashare, tapang trauma ta instead of goodness ang Ginoo. Kung gina-invite kita bala, kasi pwede ka na-testify sa goodness ang Ginoo sa imo. Hindi lang, mga ko. Pro trauma, bala ang istoryahan, bala. Kaya, grabe na yun. Relate yung tanah. Share ka tayo, kablo ka na tapos. Sabang mo niyo, tanan din share na tayo. Nga mo tanah. Maybe because our spiritual eyes are closed. Wala tayo kakakita ang goodness ang Ginoo sa atong life. Point number 3. Set your imagination on heavenly things. Sa Colossians chapter 3, verse 1 and 2. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on earth. Christian naman ta, di ba? Nag-receive na ta kay Jesus. Na-baptize naman ta. Nag-walk na ta. Tiginanglan, since nga nagbato na ta, na-baptize na ta, yung biyaan sa atong mga old ways. Atong mga nakita sa aton nga mata, nga trauma, nga nag-create sa atong fears, atong mga experience ta, nga nagyanta, nga nag-create sa aton sang heartaches, kalipatan ta na to, bayaan ta na to. Hindi, amo na gani, sa point number 2, what you look at, you become. The more ta nga ginalantaw, ang mga bagay sa aton kabuhi, nga naghatag sa aton faith, nga naghatag sa aton kabudlayan, that's what you become. There are people nga maupod mo, kabugat sa iya. Hindi literal nga bugat, kidako sa bugat sa iyang espiritu. Kaya the moment mag-istoryanay ka mo, gasugod ka mo sa naming istoryanay, gatapos ka mo sa problema niya. Tuod na, kabudlay sini sa ila, dalon. It's not because nga hindi mo sila kaya dalaw. It's because they are choosing to stay dito sa sitwasyon nila sa una. Kristiyana niya sila. Pero hindi po nila makita ang goodness ang Ginoo sa ilang life. Hindi pa na enough pag save ka sa Ginoo. Hindi pa na enough naging palansang niya yung bata kay para makabato ka sa kalawas. Hindi pa na enough sa imo. Wala tanang isabi na lang ta. Ang nagkakakita talang parami ang pain, ang struggle, ang mga nagyata nga malain sa atong life. Nag-aagi kita subong sa struggle sa atong life. Kung nag-aagi kita sila, season lang na. Ang hambal ka nagiging salam, there are season for everything. A season to enjoy, a season to plant, a season to enjoy, a season to reap, a season also to weep. Kung gusto tayo from a season of joy lang, kag season of harvesting. Kung mag-weeping na gani, hindi na ta. Part na sa atong life. Part na sa aton nga walk sa Ginoo. Nga through that season, magiging mature kita. Hindi nyo paghimua rason ang inyong experience nga hindi manami nga maging stumbling block naton sa aton lakad sa Ginoo. Every good things in our life is from God. Every bad things in our life, hindi na yan. Ginagamit na sa kaaway nga magbuya ka sa faith mo. Nga magbuya ka sa trust mo sa iya. Hindi ka na magtulog sa iya. Natulungan mo na lang ang sitwasyon mo. Kaya wala mo ba kulukoy dito sa apon. Wala gid may gabulit sa kami. Mga sisters ka. Pangayo sa ilang prayer. That's why we do that. Kaya nag-pray kita. Kung bisado ka, prayer lang na sa amin, but it's a may big impact na.
Kung isa aton lang sisters and brothers, nagudlayan man sa aton mag-pray, kay hindi man ta magabal kung ano ipa-pray ta. Nahuya ta, hindi ka mahuya. The moment that we gather here, kung baga pa, panitan ta ng self-tab before ta di magsulod. Kung libakon niya ka, sala yan na. Ikaw yan, kabalo kayo sa identity mo sa Ginoo. Kabalo kaya kung sino ka. Being vulnerable, it's not a weakness. It's just you showing, sister, I trust you. Pray for me. Ikaw, nga ginasaligan niya, nga kapapakamulit sa mo, if that matter is sensitive, hindi ka na mangita o food. You is enough for that sister to pray. Sister, may ginapray sa plasa ako. Ang muna sitwasyon niya. Ang layan pang istorya ka, nagkutsukutso ng ba? May mga amo na kakatabo. May mga amo na kakatabo. Amo na nga kung kisa, may mga sisters kita or brothers hindi na magpa-pray. Kaya defensive na sila. Kaya napaagyan na sila. If may harap na nag-confine sa inyo sa mga bugat, open the eyes of your heart. See it in a perspective of life. Hindi mag-share sa iba. Sa imo na siya, gin-trust siya sa imo, ang imo iyang life. Hindi mangita upod. Kasi sensitive na matter. Kaya ang magawa sila, kutso-kutso na siya. Imbes nga maging encouragement kasi yan, naging stumbling block kan sa iya. Ang muna nagagubak sa relationship. Ang perversion sa reality. Ang perversion sa imong mata nga makita ang light during that moment tayo. Sige, gusto ko malang brother Paul nga tayo mas damo kami, mas mayo. may mga bagay nga we can pray corporately. May mga bagay nga ikaw lang, kamo lang. Kinahanglan kung amo ni, kung bukas ang mata sa imong heart sa things about, ma-discern mo na ang inihil ang balang sister ako na freehand ko nita. Pero kung close ang eyes ng imong heart, hindi mo na ma-discern, hindi mo makita. It takes wisdom. Kasi kung kisa, nagka-over-excite kita, nalipat nga ang akong heart, may mata niya siya. Ipakita natin sa iya, hindi mo sitwasyon. Ano ang akong grounding? Dala na naman sulod yung discernment. Kung bukas ang eyes ng imong spiritual eye, ma-discern mo na kung makita ang mga bagay ng grounding, hindi mo grounding. Kung ikaw naman may problema, mabuksi mo ang mga mata sa imong spiritual eye, mababibuksi, hindi man nga ma-share ka na lang kung sino-sino. Ito gisa, nagiging emotional kita. Kasi sino na lang si Ranta. You need to understand nga may perception ng tao sa ato. Nga ina-season na sa imo lang. Kung kisa, hindi ito ma-notice na palawpasa na ang gwa. Ito kong grabe ang burden. Base mo ginatidlo sa imo si Lord, sila nga season. Basta hindi mo kinahanglan magwa sila nga burden. Basta kinahanglan mo na siya i-carry. Kaya pagkatapos, may ma-learn ka. Kung kisabi, kung narang kita sa budlay ng sitwasyon, gusto ta makagawa na yun? Ito mo lang aton nga spiritual eye, sarado. Wala ta nagkakita. Kasi sindi nga sitwasyon, nagagiho ang kamot ng Ginoo. May ginatudlo sa pagbase. Basta yung kapigadohon ko na yung season lang Basta ang away-away din naman sa sulod sa amon balay, basta season lang Kung kaysa, pag mag-amon na gani, uncomfortable na ta. Mangita ta daw yun way out. Mangita ta daw sa mall, i-share ta para makapoto. Basta hindi. You need to be sensitive. You need to open the eyes of your heart. Hindi nga kakatabo sa ako. Ano ang ginatudlo sa Ginoo sa akon di? Kadamo sa Christian nga bulang ang spiritual eye. Nga pag-aano na sa moment sa amo na, dayon yung dalaga. Hindi na dayon.
Lord, gina ako ba? Amo na ko. Hindi, may ginatudlo ko sa imo. Kapugabudlay, kung sarado ang aton spiritual eye. Kaya dako ni siya ng faktor yung magtudlo sa aton sa mga bagay na dapat na ito nabrahon. Kaya dako sa Kristiyano nga araw sa ministry, nagasimba, pero close ang ilang spiritual eye. Amo na nga nag-obra kita sa mga bagay nga kung sa hindi nato intention pero nagiging stumbling block sa atong brothers and sisters. Tungod wala kita discernment. Ang atong pala spiritual ay amo na nagatag sa atong discernment. Which is good, which is bad. Which is pwede mo brahon kung hindi mo pwede brahon. Kung isa ka pag gusto lang ta sa atong ginobra na wala ka takabalo nga may mga iba na galing nga tao na nagkatastambon. We need to be very sensitive sa aton nga brothers and sisters. We always need to open our spiritual eye for discernment. Di amo gid na iabi akong personality medyo frantic ko. Okay na. Pero discern na from time to time. Buksi ang imo spiritual eye. Hindi kumo nga amo ng personality mo nga prangka ka. All the time ang prangka ka. May mga bagay na hindi mo kinahanglan ni prangka. May mga bagay kung isa ang kinahanglan mo maging gentle. Pero kung spiritual ay mo sarado, wala na yan, amugin ko niya. I-create na ko yan eh, Lord nga amo ko ni. Tuhod na. Pero kung mag-amo tas sina, wala kita sa intimacy sa Ginoo. Hindi kita makabuild intimacy. Kaya magiging stumbling block kita. Manghalit pa kita sa aton nga upod sa sulod sa simbahan. Ang gusto ni Lord, buksan aton spiritual eye. Kaya para magamit niya kita na maging encouragement sa sulod sa aton nga community sa church. Kung sa diin ka, kagudlay wala nga hindi, wala kita sang discernment sa aton nga lawas. Ang hambal niya sa John chapter 15 verse 5 to 6. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. But for without me, you can do nothing. Ang aton intimacy sa Ginoo, ang part sila, is ang aton nga spiritual eye. Kung bukas ang aton spiritual eye, it means we are abiding sa iya. We are fulfilling kung anong ginambal sa aton. Nagalakat kita sa iya. The moment gani, nasarado ng aton spiritual eye, wala na kita ga-abide sa iya. Amo na ang pisa. Dugay na kita. Nga wala ko nagapamunga. Nga wala ko sa may madala sa church. Basi wala ka na nag-abide. Basi nag-disconnect ka na. Ito ang sarado ng imong spiritual eye. Tonight, as we close, God is inviting us to abide sa iyang iwan through our spiritual eye. Hindi lang magsimba-simba lang ta, mag-worship lang ta. Gusto sa Ginoo sa aton tonight, nga kung aton spiritual eye may diferensya, buksan ta. Pangayoon ta sa iya, nga kayuhon niya aton spiritual eye. Tonight, before we close, let's create a picture sa aton mind. Let's close our eyes. Let's create a picture in our mind. Ano ang gusto mo nga matabo sa imong kabuhi subong? After mo na batian nila nga message about opening your spiritual eye, protecting your imagination, nga all things nga lang tawon naton is heavenly things. Lang tawon tangkamot sa Ginoo nga nag-move sa atong kabuhi. Instead, ang atong sitwasyon, ang mga kabulayan sa atong kabuhi, ang mga ginaagyan nga season sa atong life. Let's reflect for tonight as we close our eyes. I-surrender tabi sa Ginoo ang atong spiritual eye, kag atong imagination.
Lord, tonight, as we close our eyes, Lord, we pray nga buksan mo liwat ang amang spiritual life. Consecrate our imagination, Ginoo, sa imo. And if there are people here nga at some point of your life, nabulag yung spiritual life. At some point of your life, may mga nakita ka or ginlantaw ka nga nag-corrupt sa iyong imagination. Nga up until today, you are struggling sa sinang area. Maybe may natabo sa imo. Maybe too much pain nga nagyan mo. Nga ang imo imagination na pervert ka. Nga up until today, sulit-sulit na siya. And there are some stuff na hindi mo dapat tanawon. Ginalantaw mo. And then up until today, nag-struggle ka kung paano ka na mga to. Tonight is the night na i-surrender na sa Ginoo. Tonight is the night na i-reclaim natin ang aton nga authority. Kaya ang gift na ginatag sa aton sa Ginoo to open our spiritual eye again and to cleanse our imagination. I open here at the front for those people na Lord, gusto ko i-restore mo ang akong spiritual eye. Lord, gusto ko i-restore mo ang akong imagination. Lord, gusto ko kakson mo ang mga nagsulod sa akong mind. Nga until now, gina-struggle ko. Lord, gusto ko sa bago nga spiritual eye. Gusto ko sa bago nga imagination. I'm opening here at the front. No condemnation. You know, everything nga we put in the dark is the door that we give to the enemy. I-attack kita. But today, if we have that in our life, sa area sa ating life, kaya gusto ko Lord isarado kung ano yung area sa ating life. Gusto ko na Lord makahalin diri sa gampos ng kaaway. You're welcome din nga magpalapit kayo sa tubang. Just to submit everything sa Ginoo. Kag we will pray about that. And there are some of you, hindi ka mag-uya-uya. Kaya tanan bala nga ginapunta sa life, ginakayo sa Ginoo. Ang mga bagay nga hindi mo kaya ibutang sa kasanan, sulit-sulito lang nasa kaaway, atake sa imo kabuhi. Sulit-sulito na lang na. Kung ikaw, kilala mo ang self mo anak ka sa Diyos, no shame, no condemnation. Hindi ka mauya. Kaya Ginoo, is the God of restoration. God will restore you. Ina-invite ko, if there are some, or kung uncomfortable ka, you can stay there and we can pray a prayer. Lord, tonight, maybe I don't have that boldness yet na magpalapit sa iyo. But Lord, you see me. Nakita mo akong heart. Nakita mo akong ginobra. Lord, tonight, thank you for this opportunity, for this chance na ginatag mo sa akon. Na makita ko ang area sa akon lang na kinahanglan ko kayo. Lord, tonight, surrender ko sa iyo, Lord. Tinluyan ang akong imagination. Tinluyan ang spiritual eye ko. Lord, I want to see you again with a pure spiritual eye na ginatag mo sa ako. I want to see you pure again, without distraction, without dirt. Lord, ang akong imagination. Cleanse it. Cleanse it with your blood. Gusto ko, Lord, mag-renew ang akong imagination sa iyo. Ikaw lang para rin makita mo.
Lord, I repent sa hapon ng mga naubra sa mga. I surrender everything. Give me the power again to live a new life as I recommit myself sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, closing prayer na. Lord, thank you for tonight. Thank you for those people na nag-pray. Lord, tonight, as a community, as a church, Lord, we surrender everything sa iyo. Lord, kayo ang spiritual eye. Gami kami sa capacity to imagine again. Lord, gusto namon nga ara ka lang sa tupad namon. Lord, tagain kami sa imagination nga pariyo sa bata pa kami. Kaya we imagine things. Lord, i-restore na liwan sa amon. We want to build our intimacy back again sa iyo through imagination, through our spiritual eyes. Lord, restore that tonight. We pray, we declare and decree that tonight every lies of the enemy will be broken. Every chain of the enemy will be broken. Lord, tonight we pray, restore our spiritual eye, restore our imagination. We want to build more intimacy sa iyong Ginoo. Lord, gusto na ako ng lahat daw ang kasama doon. Lord, restore us, restore our heart sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's worship the Lord. On to all and face to face.
communion, Lord, to our blue face. You will always find me at the feet of Jesus. Morning's wait until I lay my head. May the steadfast love of the Lord abound in our hearts. May His mercy meet you in every moment you need. And may His grace go before you. As we go tonight, may the hand of God protect us for all harm. May His provision be sufficient in every season. And may His presence go with us, guiding our step in peace. In Jesus' name we pray. Amen.